Gabay araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. Coach Jason Libiran, makakasama niyo po together with my partner. Yes, brotherly yours or Martley T. Isidro. Ayan, ako Brother Mark, thank you for serving with me. At mamaya, mapapahinga natin sa ating kwentong gabay, babasahin ni Brother Rock Leo. Ayan, at salamat po mga kapanalig for joining us. Let me share the slides on my end para makita natin yung visual. Ako, Brother. napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon, no? Inspired, no? From Matthew chapter 5 verses 17 to 30. At bago tayo mag-share ng ating question for today, Brother Mark, pauna na kaagad pagbati sa mga nagsa-celebrate ng birthdays ngayong March at mga nagsa-celebrate ng anniversary. Hindi na po ako lalayo. Ang aking asawa, si Milen, is celebrating her birthday today. Happy birthday, Milen! Woohoo, happy birthday. And just letting you know po na kanina nagkausap na kami kasi wake up call ko po si Milen. Sabi ko at 4:45, gisingin mo ako. Tapos pagtawag niya, Brother Mark, happy birthday! Nabati ko na siya. And apart from Milen, celebrating her birthday, of course, no? Very grateful because the reason why I'm able to do what I do, hindi lang sa peace, ito po, sa gabay, sa online radio program natin, in all the talk seminars, no? People doesn't see, but ang laki po ng suporta at ng tulong sa akin ni Milen, no? She is my talagang stronghold, no? And definitely, ayan, it's a blessing to have a life companion sa love journey namin, no? Of course, as we look after as well, Yana. Apart from it, this coming Friday, no, ang kanyang tatay, no, si Daddy Nassim will be celebrating ang birthday niya as well. Kaya happy birthday, Daddy Nassim. Ayan, dami nag-celebrate ng birthdays, kaya feel free to tag them along. Batiin natin sila sa comment section. Brother Mark, maybe we can actually Yes. share na ito ang ating question for today. Yes, mga kapanalig, ang ating pagninilayan ngayon is ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na maaaring tinatawag ka ng Diyos na baguhin. Hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. Ayan, ako, napakaganda ng ating question. So feel free to share in the comment section at we'd love to hear from you. Maraming salamat po. Go ahead, Brother Mark. Feel free to share your reflection on this. Nako, honestly, meron at madami pa nga. But I always wrestle with this one. Yung parang minsan or madalas pala, sobrang tiwala ko kay Lord pero kulang ako sa effort. Ayan, guess nyo po ba yon? Yung tipong surrendered ka nga pero parang naging complacent ka na. For example, nagdadasal kami for a car pero hindi naman ako masyado nag-e-effort mag-research, magtanong o magplano kung paano siya ma-achieve. Puro prayer, surrender, and trust that God will provide na lang. Or even sa evangelization, fellowship, and at work, may mga times po na minimal lang preparation ko before a talk or presentation. Kasi iniisip ko, bahala na si Lord, the Holy Spirit will speak through me. Pero totoo naman yun, di ba? Pero to be honest, minsan parang nagiging excuse ko na lang yun. Excuse ko na lang talaga siya for laziness. Parang nagtitiwala ako kay Lord, pero tamad lang talaga ako. Yan. Kayo rin po ba? Na-experience nyo na po ba yun? Yan. Yung sinasabi mong I trust God, pero deep inside, umiiwas ka na sa responsibility. Kaya siguro doon ako laging kinukonvict ni Lord na magbago. Not to punish me, but to save me, syempre. Kasi, di ba, into this gospel, malinaw eh. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa. Sabi ni Jesus, My Father is at work until now. Ibig sabihin, ang Diyos natin, hindi tamad. He is always moving, always working, always giving life. So, kung ang Diyos kumikilos, bakit ako hindi? At ito pa yung isang tumama sa akin, yung whoever hears my word and believes has eternal life.
And alam mo, minsan iniisip natin, okay, believe lang kay Lord, solve na. Pero ang totoong belief, may kasamang response yan eh. Hindi pwedeng, Lord, I trust you, pero wala kang ginagawa. Pero hindi rin naman pwedeng, ako na lang bahala, tapos wala ka ng tiwala kay Lord. So, saan tayo lulugar? Yan, naalala ko yung gospel kahapon, yung healing of the paralytic at the pool. Sinabi ni Jesus, get up, take up your mat, and walk. Hindi naman sinabi ni Jesus na stay there, I'll do everything for you, di ba? May part si Lord, pero may part din dapat tayo. And yes, faith is trusting Him fully, pero hindi pagiging passive. It's a partnership, grace from God, response from us. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya siguro kayo, this season of Lent, ito yung invitation or conviction niya talaga sa akin. And maybe sa inyo rin mga kapanalig, na saan ako tinatawag ni Lord na kumilos, or saan ako tinatawag na hindi lang magtiwala, kundi makipagtulungan sa Kanya. Kasi baka yung pagbabago na hinihingi ni Lord, hindi para pahirapan lang tayo, kundi para iligtas o buhayin tayo. From death to eternal life, ika nga ni Jesus. Diba? Amen po ba? Amen. So, thank you, Brother Mark, for sharing your reflection. And definitely, ayan, magandang imbitahan natin ang ating mga kapanalig, no? Muli, ito po ang ating question. Ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na maaaring tinatawag ka ng Diyos na baguhin? Hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. Ako, definitely, Brother Mark, sa akin, in the area of health pa rin, no? Health. Because if I don't take care of my health, eventually, merong consequences yan, no? Sa mga nagkakasakit at ayan, may mga sakit ngayon, alam niyo po yun na hindi naman ito ay ang Diyos ang may gagawa, no? May kababayaan din po tayo, kaya ako, I reflect on that. So, I'm doing things now to improve in this area and I can still do better, no? Halimbawa, hindi man ako laging nasa gym, pero very intentional ako ngayon, together with my wife, Milen, no? Even our daughter, Yana, really in walking. Tapos, pick out our steps, no? So far, at least, no? 6,000, 7,000, at the most 10,000. Kapag sobrang busy, umaabot ng more than 10,000 steps every day. And also being mindful, no? Pagdating sa mga kinakain. Kasi, of course, that definitely affects the body. Yes. Getting enough rest, no? Napakahalaga rin yan. And syempre, napakahalaga na patuloy tayo magtiwala sa Panginoon with all the things happening around us. Kaya, ayan, mga kapanalig, feel free to join us in the conversation. Ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na maaaring tinatawag ka ng Diyos para baguhin, hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. And with all the things happening right now, brother, may tawag na ngayon eh. Ano ba, Brother Mark, ang tawag ngayon? Polycrisis. Wow. Ganun karami ang crisis, no? The world, no, in crisis, no? Itong kaguluhan na nangyayari, we continue to pray for the war, no? Yeah. Na ito ay tumigil na because everyone is affected right now. Talagang sobrang taas na po ng gas, no? At nakita natin yung pila, tapos at the same time, apektado, no? Pati mga bilihin, everyone's really affected by what's happening. Kaya we continue to pray. Hindi lang naman dito sa crisis, no, pagdating sa kaguluhan, but that also includes ito, yung ating bayan, no, pagdating sa politika, na imbis na mamulitika tayo o ngayon pa lang mga kampanya, ako napakahalaga po. Importante ngayon pa lang, isipin na, ano pa pwede makatulong sa ating bayan, no? Dahil sa tayo ay apektado with all of these things happening. And we continue to pray as well, no, sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, at sa ating mga sarili. Kaya we want to invite as well, no, yung mga prayer petitions mo araw-araw ay may misang inialay dito sa Radio Caritas. We continue to pray to God, no? Babaya, basahin natin yung mga text at comment section po, no? Dito, I also want to acknowledge, no, apart from us, Brother Mark, no? Salamat kay Kenneth, no? At kay Kuya Edgar, kay Daniel as well, nakasama natin sa Caritas team natin. And up until now, tayo po ay naka-Zoom. We may not be able to go sa ating studio because I believe, no, may transitions happening. We continue to pray for the whole team. All right. So apart from all of this, ayan, tingnan din natin ang upcoming events that we have, no, in the Light of Jesus family in the Feast Bay area district, no. Ito po, kung wala pa po kayong plano this coming Holy Week, meron po tayong upcoming retreat at Grand Easter Feast
the unexpected. God's plans are bigger than ours. O, di ba? Kumukuha na papanahon po ito para sa ating lahat. At this will be on April 2, 3, and 4. That's Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday. At tayo po ay sama-sama sa Grand Easter Feast, April 5. At ito po ay gaganapin sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Brother Mark, ito ay half days lang sa umaga. Yeah. So, 8 o'clock in the morning up until 12:30 at the most. No? At you can get your tickets at holyweekretreat.com. At pwede kayong doon sa 4 days or at the most kung at least dapat sama-sama po tayo ng Grand Easter Feast. Again, holyweekretreat.com. And apart from this, since Wednesday po ngayon, ayan, letting you know na tayo po ay may live event sa The Peace U-Belt at from our venue in Loreto, Sampaloc, Manila. Kami po ay nasa bagong venue po ngayon. Diyan po sa Macdo P. Campa, along Spania Boulevard lang po. So this is very near UST Spania area and even in the FEU area. Kaya we want to invite you, come and join us with our ongoing series, How Did We Get Here? Ang ating pong top 4 ay God is in the Fire. And again, that will be at 6 p.m. mamaya po Wednesday. So looking forward na magkasama-sama po tayo. Apart from, of course, our worship, mayroon tayong, syempre, merienda, and then that also includes coming together, fellowship. But of course, we're going to receive God's Word. Ang ganda ng series natin How did we get here? Making sense of life when everything falls apart. Kaya we are inviting you to come and really join us, reflect with us, because nangungusap ang Diyos sa ating lahat during this, di ba, holy crisis nga na meron tayo. Yes. I think that's about it. Just as we pray now, we bring before God lahat ang ating mga prayer petitions in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at tagumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sarilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihan ng kampiyan ng Diyos. At dahil ako'y pinagpapala ko ang mundo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At para po sa ating kwentong gabay, ito po ay ibabahagi sa atin, ating kaibigan, si Brother Rack Leo. Thank you, Brother JC. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Katarungan Niya ay Awa na isinulat ni Risa Kapueng at ito ay inspired ng mga awit. Matuwid na Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginawa, kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Ito ang post ng kaibigan kong si Cheryl Coronel pagkatapos arestuhin ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay patunay na hindi nagtatangi ang pag-ibig ng Diyos. Marahil sa katahimikan ng kanyang kulungan, maririnig na niya sa wakas ang tinig ng Diyos. Narito ang isang lalaking determinadong mapunta sa impyerno, ngunit hindi pumarito si Jesus upang mangundina kundi magligtas. Ito ay katibayang namagitan sa buhay ni Duterte. Binigyan ito ng pagkakataong magnilay, magsisi at bumalik sa Diyos. Pwedeng sang-ayon ka rito or hindi. Ngunit napagtanto kong minsan ang iniisip nating kaparusahan ay awa ng Diyos. Wala sa kalikasan niya ang magparusa. Kung ganoon, hinayaan na lang niya tayo sa ating pagkakasala at hindi niya isinugo ang kanyang anak. Ang kalikasan ng Diyos ay magligtas. Nais niya tayong tubusin. Sa katunayan, ang katarungan niya ay kanyang awa upang itakda tayo sa tamang landas. Pagnilayan. Ang katarungan at awa ng Diyos ay magkabilang panig ng iisang barya. Ang hindi magandang pangyayari ay maaaring paraan ng Diyos upang maghatid ng resultang higit pa sa hinihiling mo. Manalangin tayo. Ama, maawa ka sa akin, isang makasalanan. Amen. Ganda ng kwento, no? So, alam mo, itong reflection na to, medyo mahirap tanggapin sa una. Kasi, alam mo yun, natural sa atin kapag may masamang nangyari,
isip na agad natin, naku, pinaparusahan ako. Naku, bakit ako ganito? Anong nagawa ko, Lord? No? So, eto yung mga naiisip natin every time na may nangyari sa atin. Pero, itong linya na ito na tumama mismo sa akin. Minsan, ang iniisip natin kaparusahan ay awa ng Diyos. Grabe, no? Matindi yun. So, sa buhay ko, may mga pagkakataon na akala ko setback. Pero, later on, na-realize ko, hindi pala to setback, no? This is something like a protection for me. May mga doors kasi na hindi nag-open, may mga plans na hindi natutuloy, and may mga struggles na dumaan. At nung time na yon, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, nakikita ko kung binigay pala sa akin agad, baka hindi ko kinaya. You know what I mean? Kasi minsan, ang awa ng Diyos, hindi yes eh. Minsan, ito ay delay. Minsan, ito ay redirection. Minsan, ito ay pag-stop sa'yo, baka tuluyan ka kasing mapahamak. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon na parang hindi maganda, parang masakit, parang unfair, baka hindi ito parusa. Okay? Try to think about it. Baka ito ay awa ng Diyos na hindi mo pa naiintindihan. Back to you, Brother JC. Maraming salamat, Brother Rack. Ayan, at napakaganda, no? Ng reflection, kumagagabay na sinulat ni Sister Risa Simpson Kaupeng. At magkakaroon tayo ng quick break sa pagbabalik natin. Pag-uusapan pa po natin muli, no, ang ating question for today. Ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na maaaring tinatawag ka ng Diyos na baguhin, hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. Magbabalik po ang programang Gabay. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. It's March 18, 2026. Bawat umaga ay panibagong pag-asa, gising na kasama ang Gabay sa Biblia. And yes, every gising is a blessing. Coach Cecil Biran together with my partner, Brother Mark Isidro. Ayan, at kanina napakinggan natin na nagbasa at nag-share ng reflection niya si Brother Rack Leo. At together with the special participation ng kanyang cat. O, diba? Yes. Si Cat. At salamat mo kay Sister Risa Simpson Kaupeng. Brother, let's read some of the comments dito. Kita ko na kagad ang text message. Ayan, si Kaparig 6559. Bumabati sa atin. Prayer for the souls. Elena, Ramon, hi. Maraming salamat po. Kid Reyes from Santo Niño, Playa del Bulacan. Si Kaparig 5227. Bumabati sa atin. At good morning to Manny Estong ng Glo at ng Victoria Tarlac. Ingatan kayo ng Diyos. From Bam Nodalo ng Carmona, Cavite. Si Kapanig 0780, gandang umaga po. Wednesday edition, God is first. Shout out sa mga taga San Mateo, Rizal, galing kay Kapanalig, Audit Manly ng San Mateo. At Kapanalig 1500, please include in the souls, in the Mass, Holy Mass souls of Melchor Venturina and Manuel Justo. Yung po mga avid na nagte-text sa atin, ha? We want to invite you, join us in the conversation para meron po kaming update, no? Apart from itong mga regular na mga pagbati natin. Ayan, ano ang isang bagay sa buhay mo ngayon na maaaring tinatawag ka ng Diyos na baguhin? Hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. Brother Mark, ano ang mga comments na nanggagaling dyan sa Light of Jesus Family Facebook page? Yeah, siyempre bumabati sa ating avid listeners, si Sister Che Robles. Yeah, good morning po everyone and God bless us. She's watching from Bacoor, Cavite. Yan, that's all. Medyo mataas yata rin ang gasolina sa internet kaya umunti. Eto, I'm seeing here in sa DZRV 846 Dorotea. Sabi niya, opo, good morning po sa akin. Lakihan ang pagpapatawad sa kapwa para mapatawad din ang sarili. At lakihan ang pagmamahal talaga sa kapwa. Parang grasya ng Diyos. At ayan, sabi niya, more power po sa inyo. Taga Malolos po ako. Love ko ang Veritas. Of course, lahat kayo. Regards sa inyo lahat. Salamat po sa inyo, Sister Dorotea. At dito, nakita rin natin si Antonia
Lina, great morning po. Buwabate. Thanks be to God. Thank you, Nieves, mula sa Quezon. Nueva Ecija. Ayan. At may mga nag-text pa po. Salamat sa mga nagpadala ng likes, na mga heart reacts, na mga comments. Tuloy-tuloy lang po natin. Pati mga stars. Ako, thank you so much po Yes. sa inyo. Ayan. I'm seeing still here some comments coming in. Mamaya babasahin pa natin. Ito, sabi ni Arcega, thank you, dear Lord Jesus Christ. Thank you. Si Aida naman, watching from Calauan, Laguna. Every gising is a blessing. Si Grace, ayan. Everything is grace, biyaya. Thank you, Lord, for Amen. everything. At from Mandaluyong naman, si Nieves, bumabati rin sa atin. Sige, thank you po sa mga comments, sa mga pumasok. Brother Mark, tayo ngayon ay papasok sa ating gospel reflection. And I'm sure, ito, from Matthew chapter 5, verses 17 to 30. Brother, feel free to share kung meron kang reflection sa ating gospel for today. Sure. Sa akin, medyo tumama sa akin yung chapter 19 na sabi ni Jesus, the Son can do nothing by himself. Whatever the Father does, the Son does likewise. This means for me na Jesus acts in complete unity with the Father. At dapat tayo din, dapat align yung ating ginagawa sa will ni God. And additional din yung dun sa medyo dulo ng passage about the coming judgment. Kasi sinabi rin dito dun sa sharing rin kanina ni Sister Risa na our choices and deeds matter. So live intentionally, knowing that our daily decisions shape our eternal direction. Amen. And ako, I'd like to re-echo that, no? Our prayer, just like the Lord, when He was at the Garden of Gethsemane, di ba, going through those feelings of lamentations, no? Napakahalaga. Kahit na mahirap yung pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, di ba, polycrisis nga. Our prayer is, not my will, Lord, but your will be done. Of Amen. course, no, minsan talagang that life doesn't make sense eh. Kaya sakto yung series natin eh. Pero doon ka mas lalong magtitiwala sa Panginoon Diyos, no? You can have all the information, make sense of everything, pero at the end, parang hindi ko talaga mag-get, Lord, ba't nangyayari ito eh? Doon papasok ngayon yung lalo nating pagkapit na sa ating pananampalataya. And it's really a reminder for us na Yes. we've been through challenges before. Ibig sabihin, marami na tayong matinding pinagdaanan. Pero nakayanan natin. At kaya natin nakayanan yun dahil kasama natin ng Panginoon. Pero Amen. pansin mo, kapag tinanggal mo sa frame, sa picture, ang Panginoon, mas lalo pa, di ba, nagkakaroon ng marami pang problema sa buhay. Mm-mm. Pero when you put God in the frame, di ba, when you reframe it, that's the time that you see, mas lalong meron kapanatagan. Magkakaroon ka ng assurance na may magandang plano ang Diyos pa para sa atin. Amen. At yan ang patuloy na panalangin natin sa buong, di ba, mundo, sa kaguluhan na nangyayari, at may magandang plano ang Diyos para sa ating bayan, no? Sa bayang Pilipinas, no? And we continue to pray, no, for everyone to really rise up to the challenge. Ito, may mga bumati pa. Rodeline, salamat po sa Ama, sa bagong umaga. Ikaw na po ang bahala. Ayan, di ba? Not our will, but your will be done. From Puerto Princesa. Ayan, ako po. Salamat, Rodeline. Civic, Panginoon, ilumin po ninyo ang buong mundo. Matigil na po ang digmaan sa gitnang silangan. Amen to that. At sa lahat ng mga apektado, no, ng mga kababayan natin, mga mahal sa buhay, we continue to pray for that. Alright, just before we wrap up mga community updates, ito ongoing pa rin po ang ating online devotional na Embrace, a 40-day Lenten walk through the stations of the cross. At nagsimula po yan ng Ash Wednesday every 12 p.m. po ng tanghali sa ating po mga social media pages ng Facebook, ng Instagram, the Feast Official, at ng Feast TV Official natin ng YouTube, sa Feast Radio, sa Spotify, and even pwede niyo po i-download ang ating Feast app available in iOS at saka sa Android devices, ang Embrace Online Devotional, no? Inihatin tayo yan, no? From Mondays to Saturday. Sunday, naka-rest yan, pero all throughout, hanggang sa mag-Holy Week tayo. And of course, less noise, more grace, this Lenten season, let these books lead you into deeper reflection, surrender, and renewal. Mga libro po ni Brother Bo at ng mga Feastbooks authors natin, listahin niyo po. You can get copies of this at feastbooks.ph, available sa Shopee, Lazada, at TikTok Shop. Ito, available na rin po ang ating mga, of course, mga devotionals ng Vida kay Gabay, Sabat, at Companion. This is your daily date with God, no?
at ang ating Peace Magazine for the month of March, Walking with Jesus. And Brother Mark, nakapagsulat tayo ng contribution natin dito. Sana mabless po kayo. What happens when we seek God first in our life? Anong mangyayari kapag inuna mo ang Panginoon Diyos, no? Definitely, ikaw ay uunlad, no? Kapag, di ba, Amen. unahin natin lagi ang Diyos. Kaya, I hope that you get a copy of this sa peacebooks.ph and in all the leading bookstores, no? Shopee, Lazada, at TikTok Shop. At mamaya po, excited tayo magkita-kita sa ating live event. Sagot na namin ang, di ba, ang merienda ninyo. O, di ba? God is in the fire. Yan po ating topic. Napakaganda nito, brother, kasi ang series natin ay may kinalaman sa Babylonian exile, no? Nasa lupang pangako na yung bayang Israel, tapos sila ay naging captives, no? At dinala sa Babylon. At doon, talagang nasubukan ang kanilang pananampalataya. Kaya sa gitna ng, di ba, ayan, apoy, sa gitna ng pagsubok, kasama natin ang Diyos. So mamaya po yan, March 18, Wednesday, 6 p.m. sa ating venue na. Tago po ito from Our Lady of Loreto, the church. Tayo po ay nasa Macdo, P. Campana, Espana Boulevard, Manila. And I hope you can spread the word. Samahan niyo po kami as you share this, no? Because sharing is caring. At ang kaganda niya, Brother Mark, after ng ating feast, kung gusto niyo pang mag-food trip, naku, napakalapit po dyan yung pinupuntahan ngayon, tourist spot dyan sa Manila. Ang Fusion Alley, Sampaloc Food Park. No? Lakad lang ng konti, nandyan na po yan. No? Ang daming mga pagpipilian ng mga pagkain. No? So, I hope that you can come and join us. No? And of course, I also want to congratulate ang ating CEU Pep Squad kasi sila po ay nanalo ng sa cheering competition itong nagdaang Saturday. Of course, shout out to Coach Feng at kay Coach Vince, no? To the whole team who made this possible. We're so proud of you, no? Sa ating po CU Pep Squad. Ayan, ako maraming salamat po at we want to invite as well everyone, no? Again, share your blessing by becoming a blessing po sa biyaya sa radyo. We want to invite you, ito po, na bisitahin niyo po www.biyayasaradio.com as we support our ministries from womb to tomb. At as we continue the cycle of generosity and invest in the mission impacting lives, muli, bisitahin niyo po www.biyayasaradio.com. Your giving goes a long way. Kaya maraming salamat po. Brother Marcus, before we wrap up, ayan, thank you po sa mga nag-comments. Si Nieves, sabi po kay Brother Randall, ayan, sorry po, hindi sila nagkita sa Cabiao. Kasi si Brother Randall was in Cabanatuan yesterday, no? At ito, thank you. Prayers for you. Ayan, si Rick, salamat po. Let's come before God with our prayer. Maraming salamat po muli for joining us. Thank you, Brother Marca, for serving with me. At salamat din kay Brother Rock Leo. Salamat din kay Sister Risa, Sister Coping. And just in case po, ayan, mangailangan po kayo ng speaker, ng sa recollection ninyo, o kaya naman sa seminar, sa team building, please feel free not to get in touch with me at Coach JC Libiran, and I'd love to add value sa inyo. Of course, when you invite me, hindi lang po yun sa professional fee, but that also includes, no, you're able to raise, no, funds for our ministry. Kaya salamat po muli. So let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Panginoon, at nangusap kayo muli, pinaalangan niyo po na patuloy niyo kami sinasamahan sa gitna ng mga problema at pagsubok na kinakaharap po namin. We bring before you today, Panginoon. Amen. In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat, Brother Mark. Thank you, everybody. Paingin niyo po ang susunod na programa, ang Veritas Balita. Muli, Coach Cecil Villan with Brother Mark Isidro, nagsasabing sa Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan.